Next. Ano yung pagkagustong fakultad sa kalikasan ng tao na espiritual? So, tapos na tayo sa isip. Ano yung next? Kilos loob. Yan. So, nandito na tayo sa kilos loob. Okay. So, kilos loob. Sabay-sabay nating basahin. Ito. Nasa taas. 1, 2, 3. Umaasa ito sa isip, kaya't mula sa pag-uusga ng isip ay sumusunod ang malayang pagnanais ng kilos loob. Wait. So, mamaya. So, ang kilos loob ay kanino nakadepende o saan nakadepende? Sa isip. Kaya, yung ating pagja-judge o pagja-judge ng ating isip ay susunod lamang yung kilos loob. Okay? So based sa ating mga senses, itong knowing faculty, tsaka emosyon, tsaka sa isip, pag natapos na natin yung process na i-process yung ating mga katotohanan na hinarap, saka pa lamang gagawa yung kilos loob. O saka pa lang susunod yung kilos loob. Okay? At siyempre, ang focus ng edukasyon sa pagpapakatao, yung isa sa pinakamahalagang kilos loob na dapat nating ginagawa. Okay? Sabay-sabay tayong basahin. 1, 2, 3. Napaka-lively niya magbasa. Okay. So, yan. So, ano yon? Yung paglilingkod sa iba. So, pag sinabing paglilingkod sa iba, ano bang ibig sabihin nito? Kayo ay magpapaalipin sa kapwa nyo? Yung ba ibig sabihin nun? Yes, ano yung ibig sabihin niyan? Yes, may malasakit. Yes. Yes. So, serving is not necessarily na susunod lang kayo sa mga sinasabi ng kapwa nyo. Sa halip ay yung lahat na magagawa ninyong kabutihan. So, paglilingkod ang number 1 na dapat pinapakita natin kilos loob. So, after ng lahat ng, di ba, na-process natin ang ginawa ng kapwa natin o kung ano yung kailangan sa sitwasyon, ano yung kilos loob natin? Kilos loob at dapat ay yun na nga, number 1 ay kung paano tayo magiging, in other words, ang pinakano dito, paano tayo magiging mabuting tao. Kasi pag mabuting tao tayo, everything will follow. Yung ating pakikipag kapwa ay walang makikita dapat na nanlalamang kayo o nangaagrabyado. Lagi nyo isipin ay yung natutunan natin sa grade 9, kabutihang panlahat. Okay. Magiging bahagi nyo ng komunidad. Kaya ang number 1 na tinuro sa inyo ay paano kayo kikilos para sa kabutihan ng lahat. Okay? So, yan yung number 1 na dapat, Spinel, ay dapat na makita sa ating kilos loob kung paano tayo magiging mabuting tao sa ating kapwa. Okay? And then from there, mas madali sa atin na ma-achieve yung kung ano yung paano tayo magiging sino. Okay? Paano tayo magiging isang personalidad. Maliwanag ba? Nag-guess nyo? So, mag-quiz tayo. Kaya nyo? Next naman. Sino gusto mag-volunteer magbasa ng malakas? Sino? Ikaw. Ito muna, ito. Ito. Okay, 1, 2, 3. Ay. Hindi mo kailangan pumunta. Diyan ka lang. Basahin mo lang. Malabo ang mata. Ba't nandiyan ka nakaupo? Sweet naman. Okay, timing. 1, 2, 3. Maaaring sabihin, ang ginawang pagbigay ng Diyos ay hindi pa tapos. Nagpapatuloy ito sa kamay ng mga taong nagsisikap
lilukid ang kanilang kinabukasan. Okay, thank you. Paulit-ulit na tayo. Tayo ay hindi pa tapos sa kung paano tayo nilikha ng manlilika. Pero, ano sabi dito? Nagpapatuloy ito sa kamay ng mga tao, tayo. Kung tayo ay nagsisikap na, ano yung sabihin ng lilukin? Ano yung salitang, lilukin? Hindi na. Iba pala yan. Ano yung lilukin? Sino nakakalam ng Tagalog na to? Lilukin ay lilok. From the word lilok. Ano yung lilok? Yun yung sa sculpturist ay sculpture. Or yung sa pag nagagawa ng clay, yung naggagawa ng clay. Liwanag ba yung aking pagka-explain? So, yes. Minomold. Okay? So, dapat ito rin yung nagpapatuloy sa atin. So, tayo ngayon hindi pa tapos. So, huwag tayong maging animal na titigil na lang sa pagiging animal. Okay? Mga animal kayo. Okay? So, dapat tayo ay nagpapatuloy na i-mold, hayaang i-mold ang sarili natin para sa ating future. Okay? Kaya nga natin pinagdaanan nito sa ESP lahat, pati especially sa grade 9, kung paano kayo magiging kapakipakinabang na miyembro ng lipunan. Ano ba yung so, kung naalala nyo, yung kasabihan na dinaanan natin, madaling maging tao, mahirap magpakatao, ay, ano daw? Hindi yung totoo. Kasi, magagawa natin daw na magpakatao dahil sa, dahil sa kanyang isip at kilos loob. Isip at kilos loob. Tandaan nyo, madaling ang magpakatao dahil meron tayong isip at kilos loob. So, hindi pwedeng mag-i-excuse yung pag nagmi-misbehave kayo na lagi ang sagot nyo. Kalimitan pag nasasaway kayo, napapagalitan, hindi ko po alam. Kasi, hindi. Kaya nyo alam kasi, bago nga kayo pumunta sa school na to, may sermon na kayo na tanggap, di ba? Kami, taga-segunda lang mga teachers ng mga dapat ninyong gawin. Kasi lahat ng iyon, tandaan nyo, hindi kayo pinepersonal. Tandaan nyo yan, hindi kayo pinepersonal. Sa halip, lahat kami, especially lang ninyong mga magulang, ang gusto nila siyempre, lagi kayong mapabuti, maging mabuting tao, kasi kayo yan sa kanila na sila ay mapapatawag sa school dahil kayo ay na-POPD or anuman, o may masamang ginawa. Gusto ng mga parents nyo na pupunta sila sa school dito na lagi may feedback. Naku, napakabait nung anak nyo, lalo yung nasa dulo na yan, oh. Napakabait ng batang yan. Diba? Diba? Ayan, hindi nyo pinapansin minsan yun, pero napakalaking bagay sa amin yun, sa mga bilang magulang ninyo. Okay, na yung ba yung feedback na parang pwede na kami patawarin niyo sa sasabihin ko, pero parang pwede na kami matay pag nabalitaan namin ang mga anak namin ni sinasabi ang feedback na mabait po yung anak niyo, mabuti po ang pagpapalaki niyo sa kanya. Kung magkakaiba tayo ng tinatawag na dynamic na mga kung paano relationship niyo sa bahay, mayroong mga magulang na kala nyo, hindi kayo pinapakailaman, pero deep inside, pag may maganda kayo nagawa, sobrang proud. Minsan nakita mo yung tatay nyo, naglalasing. Yung pala, nagpainom siya dahil proud siya sa inyo. Ganun ba? Tapos nagwawala na siya pagkatapos. Hindi, joke lang. Hindi, I mean, may mga paraan, mayroong mga magulang, kasi personalidad din yan. Kilala niyo yung mga magulang ninyo, tatay nyo. Minsan may sobrang expressive, di ba? May mga magulang na lahat ng may day, mukha ninyo makikita. Gusto nyo ba yan? Lagi? Siyempre, marami dito, anak ko nga, ayaw na magpa-picture kasama kami. Una, feeling namin, kinakaya mo kami, anak. Hindi. Pero yun pala, kayo makakapag-explain nyo. Bakit ba? Ayaw nyo kayong may day ng inyong mga nanay, tatay. Nababadoyan kayo, no? Hindi, pero take it, Spinel, take it as yun paraan namin. Kasi nga, pinaghirapan namin kayo literally. Tandaan ninyo yan, ha?
Hindi kayo madali na dinala lang sa mundong ito. Pinaghirapan namin hanggang ngayon, pinaghirapan pa rin kayo ng mga magulang ninyo. Kahit libre itong school na to, pinaghirapan pa rin kayo ng mga magulang nyo. Kaya sana huwag nyong bigyan ng mga negative na experience ang inyong mga magulang habang kayo nag-aaral. At sa itsura naman ito ng inyong klase, mukhang wala naman. Meron ba dito mga bulakbol? Magbago na kayo. Okay? Basta, every time na magpapasok kayo, isipin nyo lang mag-advance thinking na kayo. 10 months lang to. Mas maraming walang pasok kasi mabagyo sa atin. So, tagain nyo na yung time na makakapasok kayo sa school. Okay? Ngayon, si Ms. Pinel. So again, madaling magpakatao dahil meron na tayong isip at kilos loob. And further, sa mga susunod nating lesson, ay marami pa tayong mga mahalagang mga konsepto ng pagpapakatao na matututunan. Okay, may question? Liwanag? Okay, so, yan, thank you sa inyong pakikinig at pag-participate. So, makikita nyo to sa page natin. Yeah.